Minsan, huli na kung dumating ang hustisya. May mga trahedya na nangyayari sa isang kurap lang. Mabilis, matuko. Hindi kailangan ng maraming taon para sumabog ang galit. Isang saglit lang ng kawalan ng pag-asa, sapat na para magnakaw ng buhay ng mga walang kasalanan. Ganyan mismo ang nangyari sa kasong ito sa China. Noong August 21, 2011, sa loob ng Room 606 ng isang hotel sa Chuzhou City, Anhui Province, may naganap na krimen na nagpangiwi kahit sa mga veteranong pulis. Pagpasok ng mga investigador sa kwarto, tumambad sa kanila ang isang malagim na eksena. Tatlong katawan ng babae nakahandusay sa sarili nilang mga dugo. Ang isa sa mga biktima ay nasa 80 gulang na, habang ang dalawa naman ay mga bata pa. Ayon sa unang pagsusuri ng punerarya, ang may edad na babae ay paulit-ulit na sinaksak sa dibdib at leeg. Higit 30 saksak ang tinamo nito. Ang dalawang bata naman, ganun din ang sinapit. Tadtad ng saksak sa dibdib at leeg. Tigla 12 pataas. Walang awang tinapos, maging ang mga paslit. Sobrang lala ng ginawa ng salarin. Halatang hindi normal ang takbo ng isip ng sospek sa tindi ng karahasan na ginawa niya. Sinabi ng isang investigador na pagkatapos ng krimen, natakot ang mga residente ng Chuzhou. Kumalat ang chismis na may kumagalang sadistang serial killer. Ang ilang kababaihan natakot nang lumabas ng mag-isa. Nanganib ang seguridad ng publiko. Kaya nangako ang Chuzhou Public Security Bureau na ririsolbahin agad ito para maibalik ang kapayapaan sa lugar. Habang puspusan ang investigasyon, may isang baga ng babae na nakita sa crime scene ang pumukaw sa pansin ng mga pulis. Halatang hinalughog ito at wala na ring natirang pera. Pwede sanang isipin na pagnanakaw ang motibo na nauwi sa malagim na krimen. Pero sapat ba ang pera para gumawa ng ganitong kagrabing karahasan, lalo na sa mga paslit? Hindi naniwala ang mga pulis. Para sa kanila, hindi lang ito basta pagnanakaw. Sinadya silang tapusin dahil sa matinding galit o personal na atraso sa pagitan ng salarin at ng mga biktima. Gamit ang cellphone na naiwan sa kwarto, tinawagan ng pulisya ang mga kamag-anak ng biktima para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Ang adult na babae ay si Chen Liquan, 27 years old, tubong Quanzhou County, Chuzhou City. Ang dalawang bata naman ay si Chen Jiaoluo na 5 taong gulang na anak ni Liquan at si Xu Xian ang 7 taong gulang niyang pamangkin. Matapos malaman ang mga pangalan, pinuntahan ng mga pulis ang pamilya ni Liquan. Kwento ng kanyang mga magulang, si Liquan ang bunso kaya paborito at sunod sa luho. Mabait din daw itong anak at kapatid at palaging pinupuri ng mga kapitbahay dahil sa magandang ugali. 5 taon bago ang krimen, nag-asawa si Liquan. Noong maipanganak ang kanyang anak, lumipat sila ng asawa niyang si Liu na isang karpintero sa Chuzhou para magbukas ng tindahan ng damit. Pero dahil mahina ang benta, ipinasa nila sa iba ang pwesto. 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos noon, mag-isang lumipat si Liquan sa Ningbo Zhejiang Province para mag-sideline. 1 buwan bago ang insidente, umuwi si Liquan sa kanilang probinsya sa Kaihua. Noong hapon ng August 19, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. Isasama daw niya ang kanyang anak at pamangkin sa bayan para makipagkita sa isang dati nitong kaibigan. Umalis sila, pero dahil hindi niya nabanggit ang pangalan o tirahan ng kaibigang ito, walang ideya ang mga magulang kung saan sila eksaktong nagpunta. Habang nag-iimbestiga, may isang kakaibang detalye ang napansin ng mga pulis. Nang malaman ng tatay ni Liquan na patay na ang kanyang anak, paulit-ulit nitong tinatawagan ang kanyang manugang na nagtatrabaho sa Chuzhou, pero hindi ito sumasagot. Dito nagkwento ang matanda.
Si Liu pala ay isang live-in son-in-law. Ibig sabihin, pagkakasal nila, sa pamilya ng babae tumira ang lalaki. At kahit anong maging kasarian ng magiging anak nila, kailangang apelyido ng pamilya ng babae ang gagamitin. Sa tradisyong Tsino kung saan otomatikong apelyido ng tatay ang sinusunod, mahirap at tanggapin ang ganitong setup. Sa mata ng tatay ni Lei Quan, irresponsableng manugang si Liu. Hindi na nga marunong kumita ng pera, lasinggero at lulong pa ito sa sukal. Madalas tuloy silang mag-away mag-asawa dahil dito. Dito na pumasok ang hinala ng mga otoridad. Ang kakaiba kayang setup na ito ng pamilya at ang magulong pagsasama ng mag-asawa ang nagdala sa kanila sa panganib at ang matagal bang hindi pagpaparamdam ni Lei Quan ay may kinalaman din sa krimen. Dito na itinuon ng mga pulis ang kanilang pansin kay Liu. Naisip ng mga pulis na baka dahil sa tindi ng sermon at hiyang inabot ni Liu bilang nakikitirang manugang, nagtanim ito ng matinding galit na humantong sa malagim na krimen. Agad nila itong hinanap, pero ang resulta, biglang napaikot ang direksyon ng investigasyon. May matibay na alibay si Liu. Halos hindi siya umalis sa pinagtatrabahuan niya bago at pagkatapos ng krimen. Maliban na lang kung natutulog, nandoon lang siya sa site, kaya imposibleng siya ang gumawa noon. Higit sa lahat, noong tinanong siya ng mga pulis, wala silang nakitang galit o motibo para tapusin niya si Lei Quan. Dito na siya tuluyang inalis sa listahan ng mga sospek. Dahil absuelto si Liu, bumalik ang mga investigador sa mga ebidensya sa kwarto. Sa dami ng saksak ng 3 biktima, sigurado silang lalaking may malakas na pangangatawan ang salarin, mas malakas pa kay Lei Quan. Kaya naman, dinala sa lab ang higit 10 patak ng dugo na nakuha sa sahig ng kwarto, banyo at lababo. Lumabas sa DNA analysis na tama ang hinala nila. Bukod sa dugo ng 3 biktima, may dugo rin doon ng posibleng sa isang lalaki. Bukod doon, may nakita ring bukas na cup noodles sa lamesa, katabi ng isang punit na pakete ng laso ng daga. Dito nagkaroon ng teorya ang mga pulis. Baka hinaluan ng lason ang noodles para makain ng 3. At anong hinanghina na sila, doon na sila pinagsasaksakan ng isa-isa. Pero nung lumabas ang autopsy, walang bakas ng lason sa mga biktima. Walang nalason sa kanila. Kaya ang hinala naman ng mga pulis, baka ang salarin mismo ang uminom ng lason para magpatiwakal. Pero nakapagtataka, bakit niya gustong magpakamatay? Ininom ba niya na buhay sa katumakas? O baka naman namatay siya sa kwarto, tapos may ibang pumasok para ilabas ang kanyang bangkay? Para masagot ito, ni-review ng mga investigador ang CCTV ng hotel at ng hallway ng 6th floor. Dito na sila may nakitang kahinahinalang lalaki. Sa kuha ng kamera noong August 18, bandang 7:00 ng gabi, may isang medyo matabang lalaki, nasa 5'7" ang tangkad, ang nag-check-in sa front desk. Mga 7:30, nakita siyang papunta sa room 606. Pinanood ng mga pulis ang buong 68 oras ng footage mula gabi ng August 18 hanggang hapon ng August 21 nung madiskubre ng room boy ang mga bangkay. Nakakakilabot ang lumabas. Sa loob ng panahong iyon, ang lalaking ito lang ang nag-iisang pumasok sa room 606. Sapat na ito para ituring siyang utak at kamay sa likod ng krimen. Para malaman kung sino siya, binalikan ng front desk. Base sa logbook at photocopy ng ID na iniwan niya, ang pangalan niya ay Jiang Xiaopao. Pagtingin sa database ng pulisya, lumabas agad ang mga detalye. Ipinanganak noong 1985, tubong Bagyong Sichuan Province at nagtatrabaho bilang assistant sa kusina ng isang kainan sa Ningbo. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang restaurant para kumpirmahin ito. Pero laking gulat nila sa kanilang nalaman. Sabi ng isang pulis,
Sa porma pa lang at katawan ni Xiaobo, alam nilang hindi siya ang salarin. Malayong malayo ang hitsura niya sa lalaking nasa CCTV. Magkaiba ang tangkad at bulto ng katawan. Dagdag pa rito, pinatunayan ng may-ari ng kainan at ng mga katrabaho niya na nandoon lang siya sa kusina maghapon nung mga oras na naganap ang krimen. Doon na-realize ng mga investigador na ninakaw lang ang pagkakakilanlan ni Xiaopo at walang kaalam-alam ang kawawang lalaki. Dahil walang napala sa ID sa hotel, binalikan ulit ang mga gamit sa crime scene. Ang huling pag-asa na lang nila ay ang cellphone ni Lequan. Sa masusing pagtitingin, may nakita silang isang text message. Natanggap ito ni Lequan noong 2:00 ng hapon ng August 18. Ang sabi sa text, "Papunta ako dyan na galing Ningbo ngayon, gusto kitang makita." Isang araw ito bago umalis ng bahay si Lequan para makipagkita sa sinasabi niyang dating kaibigan. Hinala agad ng mga pulis ang nag-text na ito ang mismong salarin. Nakita rin sa call history na madalas silang makausap nitong mga nakaraang araw. Pero nung sinubukan nilang i-trace ang numero, lumabas na isa itong unregistered na prepaid SIM card. Walang pangalang naka-record. Nung maputol ang linyang yun, bumalik sila sa hotel CCTV. Sa pangalawang pagsusuri, may napansin silang importanteng detalye. Pagkapasok ni Lequan at ng dalawang bata sa room 606, nakitang lumabas ng hotel ang lalaki bandang 2:00 ng madaling araw noong August 20. Mag-isa siya at ang isang kamay niya ay may balot na tuwalya. Sinyales na nasugatan ito. Pero bumalik din siya sa hotel bago mag-5 ng umaga. Habang sumasakay sa elevator, relax na relax pa siyang kumakain ng siopaw at nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin bago pumasok ulit sa room 606. Pagkalipas lang ng ilang minuto, bandang 5:40 ng umaga ng araw ding iyon, tuluyan na siyang umalis ng hotel at hindi na bumalik. Dahil madaling araw na nung umalis ang suspect, naisip ng pulis na baka nag-taxi ito. Agad nilang ni-review ang mga GPS records ng mga taxi noong oras na iyon. May 3 taxi na huminto malapit sa hotel sa pagitan ng 5:00 ng madaling araw. Kinuha ang mga plaka, hinanap ang mga drivers at isa-isang tinanong. Dito na nagkaroon ng malaking breakthrough. Isa sa mga driver, ang may apelyedong Fang, ang nagkumpirma na may sumakay sa kanyang malaking lalaki na may malakas ang pangangatawan. Pagkaupo sa sasakyan, diretsong Ningbo agad ang utos nito. Pagdating doon, bumaba ang lalaki. Sumakay ng habal-habal at tuluyan nang nawala. Walang ideya si Fang kung saan ito natuloy. Nakakadismaya para sa mga investigador. Alam nilang hawak na nila kung sino ang pumatay kay Lequan at sa mga bata. Pero sa tindi ng laki ng Ningbo, ang paghahanap dito gamit lang ang deskripsyon ng katawan ay parang naghahanap ng karayom sa sahikan. Pero biglang tumawag ang forensic technicians na bumalik sa room 606. May magandang balita sila. May nakita silang suicide note na nakatago sa ilalim ng kama kung saan nakita ang bangkay ni Lequan. Ang sulat ay para sa mga magulang ng sumulat. Puno ito ng pagsisisi at paghingi ng tawad at pakiusap na alagaan ang kanilang kalusukan. Sa dulo ng sulat may pirma, Fang Ni. Dahil dito, tinanong ulit ng mga pulis ang pamilya ni Lequan. Naalala ng ate ni Lequan na nabanggit na ang pangalang Fang Ni bagaman hindi niya alam ang totoong pagkatao nito. Pero ang natatandaan niya, na-record na itong si Fang Ni ng mga pulis sa Ningbo noon. Agad na hinanap sa database ng pulisya ang alias na ito. Ang lalaking nagtatago sa pangalang Fang Ni ay si Mao Judy. Ipinanganak noong February 1986, tubong Bazong, Sichuan Province. Noong May 2011, nahatulan na pala ito sa kasong pananakit at may suspended sentence na 10 buwang pagkakakulong. At nung tingnan ang litrato ni Judy sa system, tugmang-tugma ito sa lalaking
nasa CCTV ng hotel. Sa wakas, may malinaw na silang target. 6:30 ng umaga noong August 22, 2011, 15 oras lang matapos matuklasan ng krimen. Naabutan ng mga pulis si Judy na nakahiga, pagod na pagod, sa isang kwarto sa Mengzu Hospital sa Ningbo. Nung harapin ng mga pulis, hindi na siya nakaila. Inamin niya ang krimen at nakiusap pa sa mga pulis na huwag nang ipaalam sa mga magulang niya ang kanyang ginawa. Sa mga sumunod niyang kwento, unti-unting nabuo ang motibo at ang buong pangyayari. Nung tanungin kung bakit niya pinatay si Laekwon, ang unang sinabi ni Judy, niloko niya ako. Sabi ng ate ni Laekwon, nagkakilala ang dalawa habang naglalaro ng card game. Pero iba ang kwento ni Judy. Sinabi niya sa mga pulis na noong May 2009, lumuwas siya galing Sichuan papuntang Ningbo para magtrabaho bilang laborer. Nangupahan siya sa isang complex sa Yanzhou District. Ang parlor kung saan nagtatrabaho si Laekwon ay nasa mismong tapat lang ng tinitirhan niya. Sa unang beses pa lang na dumaan siya doon at nakita si Laekwon, naramdaman na niyang iba ito sa lahat. Tuwing dataan siya, hindi niya mapigilang lumingon. Sa katagalan, ang simpleng pagtingin ay naging paghanga. Hanggang sa nahulog na siya ng tuluyan. Isang araw, hindi na nakatiis si Judy. Nilapitan niya si Laekwon. Tulad ng ibang customer, isinama niya ito sa hotel para makipagtalik. At pagkatapos noon, ilang beses pa silang nagkita. Unti-unti silang naging malapit at nagsimulang magkwento si Laekwon ng mga problema niya sa buhay. Sinabi nitong ihiwalay siya sa asawa sa tirahan. Minsan 1 taon lang silang magkita at hinding-hindi siya masaya sa kanyang kasal. Dahil patay na si Judy, gumawa siya ng desisyon na sa tingin niya ay tama. Siya ang magiging bayani na magliligtas kay Laekwon sa miserable nitong buhay. Nung malaman ni Laekwon ang nararamdaman ni Judy, hindi niya ito itinapoy at pumayag pa na magsama sila. Lalong nabuhayan ng loob si Judy na kailangan niyang bilisan ang pagligtas sa kanyang kasintahan. Hindi nagtagal, lumipat si Laekwon sa tinitirhan ni Judy at nagsama sila. Sa panahong ito, spoiled sa kanya si Laekwon. Lahat ng gastusin ibinibigay niya. Isinama pa niya ito sa probinsya niya sa Sichuan para formal na ipakilala sa mga magulang niya na balak niyang pakasalan ito. Dahil nakita ng mga magulang kung gaano kamahal ng anak nila si Laekwon, hindi na sila tumutol kahit alam nilang may asawa pa ito. Pumayag sila at binigyan pa si Laekwon ng pera bilang regalo sa pag-asang magagamit nila ito para magsimula ng maliit na negosyo. Mula noon, naniwala si Judy na nakatadhana talaga sila para sa isa't isa. Mas mahalaga pa si Laekwon sa puso niya kaysa sa sarili niyang mga magulang. Sigurado siyang mahal na mahal din siya nito. Pero para kay Laekwon, walang kwenta ang relasyon nilang dalawa. Laro lang ang lahat. Pagkatapos ng 2 taon nilang pagsasama, sumapit ang taong 2011 pero hindi pa rin nakikipag-divorce si Laekwon sa asawa nito gaya ng kanyang ipinangako. Ang perang ibinibigay ng mga magulang ni Judy, nauubos na rin ng tuluyan. Unti-unti nawala na ng pasensya si Judy. Naramdaman niyang niloko lang siya at kinuha lang ang kanyang pera. Paulit-ulit niyang hiningi na makipag-divorce na ito. Pero walang malinaw na sagot si Laekwon. Tuwing mag-uusap sila, nauuwi ito sa malalang away at may naglalayas sa kanila. Hindi lang yun. Tinangkapan ni Judy na bantaan ang kapatid ni Laekwon gamit ang kutsilyo para pilitin itong makipagdiborsyo. Dahil dito, na-realized sa wakas ni Laekwon kung gaano kadelikado si Judy. Naintindihan niyang kailangan na niyang makipagkalas at tuluyang lumayo sa lalaki. Sakto namang nagkaroon ng malubhang aksidente ang tatay ni Judy sa isang construction site. Nahulog ito mula sa mataas na lugar at kritikal ang kondisyon. Habang abala si Judy sa pag-aalaga sa tatay niya sa ospital, sinamantala ito ni Laekwon. Inimpake niya ang kanyang mga gamit
umalis sa tinitirhan nila at tuluyang naglaho. Pagkaalis ni Laquan, pinatay niya ang kanyang cellphone. Kahit anong gawing tawag ni Judy, hindi niya ito makontak. Pagkalipas ng ilang araw, baka dahil sa kaunting awa, muling binuksan ni Laquan ang kanyang telepono, kaya nagkausap sila. Pero nung nagmamakaawa si Judy, na pumunta ito para makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon, malamig siyang sinagot ni Laquan na kailangan niyang manatili sa probinsya para mag-asikaso ng anak at wala siyang oras para bumisita. Sobrang sakit para kay Judy nang sagot na iyon. Napakawalang puso. Sa isip niya, naging mabait naman ang mga magulang niya kay Laquan, pero hindi man lang ito makabisita ngayong nag-aagaw buhay na ang kanyang ama. Habang nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ama at naiisip ang lahat ng isinakripisyo niya para kay Laquan, doon na-realized ni Judy ang masakit na katotohanan. Mag-isa lang siyang nagmahal. Hindi siya minahal ni Laquan kahit kailan. Dahil dito, napuno siya ng puot at nagplano ng maghihiganti. Sumakay si Judy ng bus patungong Suzhou. Tinext si Laquan para makipagkita noong August 19 at naghandang makipagtuos ng pinal. Bago makipagkita, bumili muna si Judy ng kutsilyo at laso ng daga. Pinag-isipan niyang mabuti ang gagawin. Pagharap nila, papipiliin niya si Laquan sa huling pagkakataon kung sino ba talaga ang gusto nitong makasama sa buhay. Kung pipiliin siya ni Laquan, magsasama sila ng maayos. Pero kung hindi, papatayin niya ito saka siya magpapatiwakal. Noong August 19, isinama ni Laquan ang kanyang anak at pamangkin sa hotel kung saan tumuloy si Judy gaya ng napagkasunduan. Nung magkaharap na sila at ibinigay ni Judy ang kanyang ultimatum, hindi nag-atubili si Laquan. Nanindigan siyang tapusin ang relasyon at bumalik na sa kanyang pamilya. Sa sagot na iyon, tuluyang nadurog ang huling pag-asa ni Judy. Doon na niya binuhay ang madilim niyang plano para pagbayarin si Laquan. Bandang 1:00 ng madaling araw noong August 20, habang mahimbing na natutulog si Laquan, ang kanyang anak at ang kanyang pamangkin, inilabas ni Judy ang kutsilyo at walang awang sinaksak si Laquan. Nabigla at napasigaw sa takot si Laquan, dahilan para magising ang dalawang bata. Sa tindi ng shock nung makita nilang duguan si Laquan, nagpanik at nagsisisigaw din ang mga bata. Pero tuluyan nang nawala ang pagkatao ni Judy. Walang awa niyang binalingan ang dalawang paslit. Pagkatapos niyang siguraduhing patay na si Laquan, pinagsasaksak niya rin ang mga bata hanggang sa bawian ang mga ito ng buhay. Matapos ang patayan, hindi agad umalis si Judy. Sinubukan niyang gawin ang huling bahagi ng plano, ang tapusin ang sarili niyang buhay. Pero ang hindi niya akalain, maging ang kamatayan ay ipinagkait sa kanya. 6 na beses siyang sumubok magpakamatay sa loob ng kwarto sa iba't ibang paraan, pero lahat ay napiko. Sa sobrang lala ng mga ginawa niya sa sarili, mas mabuting huwag na po nating idetalye. Halos lahat ng paraan sinubukan na niya, pero buhay pa rin siya. Dahil ayaw sumuko, naisip niyang kung hindi siya mamamatay sa Suzhou, babalik siya sa Ningbo para doon ituloy. Sigurado siyang magtatagumpay siya doon. 5:00 na ng madaling araw noong bumalik si Judy sa room 606. Kinuha ang natitirang pera sa bag ni Laquan, saka nagtaksi diretsong Ningbo. Pagdating sa inuupahan niyang kwarto doon, gumawa na naman siya ng marahas na paraan. Pinutol niya ang mga kordon ng electric kettle. Ibinalot ang wire sa kanyang mga kamay sa pag-asang makukuryente siya. Pero biglang nag-trip o nag-short circuit ang breaker, kaya nawalan ng kuryente. Nung ma-realize niyang bigo pa rin siya sa loob ng kwarto, tumakbo siya sa kalye. Nagbayad siya ng 50 yuan sa isang lalaking naka-tricycle para ibili siya ng pesticide o lason sa pananim. Bumili rin siya ng lupid. Naglakad paakyat sa isang maliit na burol sa Hengshi Town
at doon ininom ang lason. Pagkatapos lumunok ng lason, itinali niya ang lubid sa puno para magbigti. Pero bago pa siya makahakbang, biglang gumana ang lason. Sa tindi ng sakit ng tiyan, nawalan siya ng lakas at hindi na nakagalaw. Nagtuloy-tuloy siyang gumulong pababa ng burol hanggang sa makita siya ng mga dumaraang magsasaka na siyang nagtakbo sa kanya sa ospital. Kaya doon na siya naaputan ng mga pulis sa kama ng Mengzu Hospital. Sa wakas noong March 7, 2012, inilabas ng Suzhou Intermediate People's Court ang unang hatol. Guilty sa kasong intentional homicide si Mao Judy at hinatulan ng parusang kamatayan o death penalty. Bukod pa sa pagpapayad ng tig-100,000 yuan bilang danyo sa pamilya ng 3 biktima. Ang lalaking 6 na beses sumubok magpakamatay pero nabigo. Sa batas din pala haharap sa kanyang katapusan. Siguro itinadhana talagang mabuhay siya ng mas matagal para pagbayaran sa tamang paraan ang kanyang mga kasalanan. Naging hibang si Judy sa isang babaeng naging laro lang ang tingin sa kanya at nung magising siya sa katotohanan, ang sinasabi niyang pag-ibig ay naging patalim na pumatay maging sa mga walang kasalanang bata. Naniwala ang lalaking ito na may karapatan siyang pagmamay-ari ang ibang tao. Hindi niya matanggap ang pagtanggi at hinayaan niyang sirain ng kanyang labis na kasakiman hindi lang ang buhay ng iba, kundi maging ang kanyang sariling buhay. Nabitay na si Judy, pero ang sugatan na iniwan niya sa pamilya ng mga biktima ay hinding-hindi na maghihilom. Ang totoong pagmamahal ay hindi pagmamay-ari, at kapag ang nararamdaman mo ay naging kadena at patalim na, hindi na yan pag-ibig, yan ay isa ng krimen. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!